Why? Hindi mo pinapapasok sila mayor doon. You are hiding something. Sa mga buildings na yan. Yun po yung Your Honor, yung mga kalakal lang po. Yan ba ang bagong junk shop ngayon dyan sa inyo? Hindi panay kalakal ang pinapasok nyo. Wala nga dumi. So meron kayo tinatago sa amin, Kapitan. Umamin ka na kung ano yung ginagawa doon para makatulong ka sa bayan. Huwag mong panihigan yung hindi Pilipino, ikaw naman. Yung building na nakikita po natin, nandyan po yung opisina nila ngayon. Ganyang kalaki ng opisina ng junk shop. 5 stories, junk shop. Huwag mo akong pinaglolo ko, Kapitan, ha? Pwede pong tawagin natin si Kapitan. Kap, ano yung mga kasagarang reklamo doon sa inyong mga constituents doon sa lugar? Page, can you assist? Magandang umaga po, Mr. Chair. So ako po yung punong barangay ng Barangay Lagundi, Mexico, Pampanga, Alfredo S. David. So yung naging complaint po ng aking mga kabarangay, bago lang po itong nakarang linggo lang. So nagtataka rin po ako bakit ngayon lang sila nagreklamo, Mr. Chair. Samantala nung past 3 to 4 years ongoing construction, hindi sila nag-complain, Mr. Chair. Tapos ngayon bigla meron silang complain na tapos na ang construction ng Infinity 8 do sa surrounding ng company. So ngayon ang reklamo po nila excuse po. Ang reklamo po nila, Mr. Chair, is yung may lumalabas daw na tubig. Although may bakod na mataas, itong Infinity 8, ang reklamo ng ating mga kabarangay, siguro mga 7 to 10 persons. Then pati yung meron daw sila naririnig na putok. Pag ayun po, Mr. Chair, yung complaint po nila na meron daw tubig na lumalabas do sa mga, ito po yung bakod ng Infinity 8, ito yung mga nagrereklamo na residential katabi lang ng bakod ng Infinity 8 na mataas So na bakod. malapit po doon sa Infinity 8. Opo, Mr. So Chair. kapag ang kanilang kwento ay merong pumuputok, merong silang naririnig, totoo yun, malamang. Totoo po yan. Naririnig nila eh. Totoo po yan, Mr. Chair. Totoo po yan. Kasi nung nagtanong po ako sa kanila at ang naririnig na putok regarding do sa mga transformer ng PELCO, kasi siguro nag-overloaded. Kaya pag minsan may times, minsan pangalawa, may report sa akin ng LG yung mga nasasakupan ko is ang problema do sa transformer ng PELCO sa electric. So yung pong pumuputok doon ay hindi dinamita, kundi pumuputok na transformer. Yes, Mr. Kayo Chair. po ba, Kapitan, nakapasok na ho kayo doon sa compound ng Infinity 8? Opo naman, Mr. Chair, lalo na pagka dumarating po si Mr. Alex Goong, yung owner po ng Infinity 8. Alex Goong po. Hindi Goo. Goong. Goong, may NG. Meron po. Okay, so na-inspection nyo ho, nakita nyo yung compound, wala ho bang hukay, wala ho bang mga tunnel doon, wala ho ba kayong napapansin? Ala naman po, Mr. Chair. So wala ho doon. So may access naman pala ho kayo doon, nakakapasok naman pala ho kayo. Opo, Mr. Chair. So anytime pwede kayong pumasok kahit na nung oras bilang kapitan. Opo naman, lalo na pagka dumarating po at from Manila, pag bumababa yung owner si Mr. Alex Goong. Bakit ho alam nyo kung darating si Alex Goong? Sinasabi ho ba, Kapitan, salubungin nyo ako, darating ako. Tumatawag po sa akin yung katiwala. Okay. Tinatawagan po ako para pag nasa site na doon sa pag-aaring ni Mr. Alex Go, nagpupunta po ako, pumapasok ako. Tapos yon nangungumusta po regarding sa barangay
So every time na dumarating ho siya dyan, nandoon kayo. Opo, Mr. Chair. Ang ibig sabihin po, kayo ang welcoming committee ni Mr. Alex Goong. Hindi naman po, Mr. Chair. Gawa siguro nung bilang po nung barangay, yun, lagi lang ako pinapatawag dahil nasa jurisdiction ko po yung business niya. Okay, sige po, maraming salamat sa inyong information. Salamat din po. So Mayor, mga ilang porsyento na ho ng warehouse doon sa area nyo ang na-inspection nyo na? Mr. Chair, ito pong chairman ng task force ang sasagot niyan dahil siya po ang laging lumalabas sa kadila ng busy po ako. Pag hindi po ako maraming ginagawa, sumasama po ako sa inspection. Sige, maraming salamat. Napaka-importante ho kasing malaman natin na alam nyo ho yung nangyayari doon sa lugar para hindi ho tayo nagugulat. Kagaya nitong Shabu, dyan sa area sa Mexico, nagulat ho tayo na merong hong warehouse pala dyan na ang pagmamayari ng isang Chinese at meron palang Shabu doon sa loob. Kaya Mr. ayaw Chair, natin magkaroon ng gulatan. Kaya Mr. Chair, napaka-importante ho. wala po nang maupo ako, talagang naging aware po ako dyan. Yung kay Infinity 8, Kapitan, sa loob, di ba, nakakapasok kayo, sabi niya, ano yan, building? Meron po siyang building residential, then meron din po siyang warehouse, Mr. Chair. Anong building residential? Bahay? Bahay po. Tapos pera pa yung mga warehouse po, Mr. Chair. Gaano po kalaki, more or less, yung lote, Kap? Nasa 10,000 square meters po yun. So, 1 hectare. 100,000 mahigit hectares po. Bali, 100,000 hectares? Kasi laki 10 na ng hectares po. Sorry, Mr. Chair. 100,000 square meters. Yes, Mr. Chair. Okay. Ilan ho ang building sa loob? Yung building po, 3. 3 yung building sa loob. Ilang palapag po yung building? I think nasa 5 po. So, bawat isang building may 5 palapag. Yes, Your Honor. Maraming anong nasa business permit nila? Yung Infinity 8, parang junk shop po yun eh. Ang gandang junk shop niyan. May 5 palapag na junk shop. 3 building pa. Sigurado kayo, Kap, Yes, Your Honor. na junk shop ang negosyo niyan? Opo, Mr. Chair. So, ano yan so, Mayor, siguro baka, are you aware of the business permit na sinecure nung Infinity 8? Sir, ganit po yun. Kung i-allow niyo po ako, Yes, magkukwento lang please. po. Nung po maupo ako bilang nag-assume ako sa office noong August 29, isa po sa mga tiningnan ko yung lugar na yan. At doon po ako nag-create ng task force diyan sa mga warehouses o bodega. Nung pumasok po kami diyan, tiningnan ko yung mga business permits niya na wala naman po. Walang existing na permits. At ang sabi ko sa treasurer ko, pag magbayad ngayong 2024, nag-monitor po ako diyan. Ang nangyari po, hindi nag-report sa akin yung treasurer. Ang ginawa ko, last week, pinakalkal ko po yung mga business permits niya. At nagbayad lang po siya ng application na 5,000. Which is nung 2023 po, 4,900 lang yung binayad niya. Wala po talaga silang mga business permits. Sabi ko, kahit yung mga business permits and building permits, wala po. Kaya ang ginawa ko po, may 2 letter na po akong pinadala dyan through municipal engineer. Naka-receive na sila ng 2. Yung 3 po, ipapa-receive ko this week. After po nun, kung hindi siya mag-comply, ipapasara ko na po yung lugar na yon, yung Infinity po. Papastop ko po lahat ng mga activities na. Yan yung Infinity 8. Opo. So, narinig mo naman siguro yung Kapitan. And in addition po,
Noon pong last Saturday, nag-meeting ako with all department heads at saka yung mga concert. Pinatawag ko rin tong kapitan eh. Ang sabi ng kapitan niya, ayaw niyang pumunta eh. Pinasundo ko lang ng pulis yan eh. Oh. At tinanong ko yung kapitan na yan, ang sabi niya sa akin, tinanong ko kung may barangay permit yan. Ang sabi niya, meron. Sabi ko, within today, kailangan kong makita yung barangay permit niya. Hanggang ngayon, wala naman sinadmit sa akin. Yun lang po, Mr. Chair. Oh, anong masasabi mo, Kap? Nasaan ang may kopya ka ba ng business permit niyan, building permit niyan? Yung sa building permit po, wala kami. Pero yung business permit po, nakapag-apply na po. Yung records po namin, yung files, nasa barangay treasurer ko po, Mr. Chair. Meron po siya, apply po siya ng business permit, yung Infinity 8. Mismo ang mayor nagsasabi, wala eh. Meron po, tinanong ko po yung aking treasurer, meron po siya. Kaya lang, nung ni-request po sa amin nung mayor namin, hindi ko lang nabigyan kasi pinuntahan ko at tinawagan ko yung treasurer ko, meron po silang family na nilakad. So, alam mo, yung mayor ang supposedly aware dun sa lahat ng negosyo sa buong sinasakupan niya. At kapag ang records wala doon, ang ibig sabihin po noon, wala hong nag-apply ng business permit. Pero kayo, pinagpipilitan nyo na meron dahil sabi nyo nga, nakita nyo. Tama po ba, Kap? Tama po, Mr. Chair. Kasi mismo ang nag-issue po noon itong kumuha siya. Ito lang kasi bago lang po kasi ang operation ng Infinity 8, I think this year or last November lang po yata o this year lang. Bago lang po, Mr. Chair. Kaya bago lang po yung business permit niya sa aking barangay. Okay. So, anong, yes, Congressman, but before that, please enjoy the lunch prepared by Congressman Paduano, who is now on Zoom. So, kay Congressman Paduano, welcome in this committee hearing. Yes, Congressman Flores. Mr. Chair, I just would like to ask the Kapitan. No? Kapitan, when the mayor asked for the copy of the hinihingi mo business permit, right? Barangay permit. Barangay permit, Mr. Chair. When was that? Last Saturday. Last Saturday. Yes, last Saturday. This Saturday lang. Kapitan, bakit hindi niyo naibigay kay mayor yung barangay permit? Yun po, bali, tinawagan ko at pinuntahan ko yung treasurer ko po. Wala sila, may nilakad po ng family. Kaya hindi ko nabigyan ng kopya yung mayor namin. Okay, ang barangay permit is for what? Anong hiningi nila na permit? Permit to do what? Business or what? Barangay business clearance po. Bali permit yun. Kaya nga, Business so permit. alam mo ba anong business nila? Yun po, bali po, yung junk shop. Infinity 8 Trading and Corporation. Trading. And nakikita nyo naman, being ikaw yung kapitan doon, nakikita mo naman na yun ang business nila, na nature of business nila. Ano yan? Trading. Ano ba yun? Junk shop. Junk shop. Yes, sir. So you see trucks coming in and out, ganun, may mga loads na mga junk, nakikita mo. Opo, marami po na pumapasok na nagde-deliver doon. Pag mag-a-apply yung isang tao ng isang barangay permit, Kapitan, do you go and inspect the premises? Opo. So napasok mo na yung premises ng Infinity 8. Yes, Your Honor. And anytime pag ini-inspect mo, pinapapasok ka naman. Opo. Pag sina mayor ang pupunta at mag-inspect, papapasukin ba sila? Pinapasok naman po, Your Honor. Pinapasok kami, kasama po kami, barangay official, mga barangay official at sila mayor po. Okay. Now, na-mention mo na nagbayad na ng application fee for the business permit, correct? Tama po. Yes, Your Honor. So, when was the payment or the application made? Sa barangay ko po, hanggang doon lang po yung alam ko. Pero yung pag-a-apply po nila na nakakuha ng application, sa munisipyo na po yun, hindi ko na po sakop yun. Okay. Now, Mr. Mayor, after the application was made, ano ba dapat ang obligasyon ng munisipyo to ensure na nakompleto yung requirements for the business permit?
Actually po, pending pa yung yung business permit niya. Hindi ko pina-release dahil may mga kulang po sa mga requirements niya. Ano po yung kulang na requirements? Marami po. Marami. Wala pa siyang maipakitang mga requirements. So kung ganun nga na hindi niya pinrocess yung application niya, bakit hindi mo pinasara? Wala pa lang business permit yun. Binigyan ko po siyang pagkakataon para may kompleto yung mga dokumento niya. Kaya po itong uli, pina-check ko sa municipal engineer, pinamomonitor ko yung mga building na kinoconstruct sa kasalukuyan. Wala pa rin maipakita. Kaya po ang But ginawa. Mayor, it's already June. When should a business permit be secured ba? January po. January. Ba't umabot ng half a year pa hindi pa na-complete yung requirements at pinabayaan nyo ring mag-operate si Infinity 8? Actually po, nakamonitor po ako. Kaso lang, nabigyan po siya ng pagkakataon para i-comply lahat ng mga requirements. So ngayon po, naghintay ako halos ng 6 na buwan. Wala pa ring response o pinapakitang mga permits, requirements. Kaya napilitan po akong sulatan siya. Just a side note, Mayor, I think you should go over your yung steps that you should be taking after the application is made. Kasi dapat hindi aabutan ng half a year na wala pang permit, nagko-continue yung businesses ng mga tao. It's precisely why yung establishments like this go unnoticed. Kaya gusto natin na from the barangay level and the municipal level, alam na ng mayor kung anong nangyayari in his town. Diba? And by knowing that they are properly given the authority or the permits to operate, that's the only businesses that can operate. Para next time po, pag may nangyari sa situation na to, alam natin na anong nature ng business niya, was he given the permit, and if he has no permit, then he has no business doing any business in your town. For that po, I'm sorry po sa naging lapses ko. Pero di sa mga darating na araw po, siguro pag hindi pa nakapag-comply, ipapasara ko na po yung Thank you, Mr. Mayor. Salamat po. Mr. Chair, Yes, Congressman Ako. may I ask some questions from the barangay captain concerned? Kapitan, kayo po nagsabi na meron pong business permit, yung pong junk shop na yun. Yes, Mr. Chair. Paano nyo po alam na meron siyang business permit samantalang sinasabi ng mayor ng munisipyo na yun ay wala? Sa barangay ko po yun, Mr. Chair, kasi Teka, hindi mo ako sinasagot eh. Sagutin mo muna yung tanong ko bago ako magtatanong uli. Ang trabaho mo ngayon dito ay sumagot po sa aking katanungan. So, paano mo nalaman na may business permit yung junk shop na yun samantalang ang sinasabi ng iyong mayor ay wala pong business permit? una po nag-apply siya. Sa barangay ko lang po, Mr. Chair, sa barangay. Nag-apply siya ng business permit. Nag-apply siya ng business permit? Yes, Mr. Chair. Meron bang jurisdiction ang barangay na mag-issue ng business permit? Barangay business permit po yun. Kumuha siya po sa aking barangay treasurer, Your Honor. Would you agree with that, Mr. Mayor? Barangay business clearance po. Barangay business permit. Clearance, opo. So, Kapitan, kung nag-issue ka ng business permit sa junk shop na yon, pwede na ba siyang mag-operate sa pagkaalam mo? Hindi po, Mr. Chair. Hindi. Bakit? Kasi po yung sa business permit, sa munisipyo wala pa po. Kaya nga. So alam mo pala na hindi pwedeng mag-operate yung junk shop na yon na wala ng business permit na i-issue ng munisipyo. Yes, Mr. Chair. Pero bakit mo pinababayaan na mag-operate? Nasa jurisdiction mo yung junk shop na yon. Ang alam ko po kasi Hindi. Sagutin mo yung tanong ko. Umiiwas ka kagad eh. Ang tanong ko sa iyo, bakit mo pinapayagan na mag-operate yung isang junk shop samantalang wala pa, alam mo na kailangan may municipal business permit na issue? Nasa jurisdiction mo, porket binigyan mo ng barangay permit, pinababayaan mo na mag-operate. Alam mo na hindi dapat.
Ang alam ko po, Alam mo Mr. naman pala yung batas eh. Sa pagsasagot mo, nakikita ko po yun. Oh, bakit mo pinapayagan? Eh alam mo pala na hindi pwedeng mag-operate na wala yung business permit ng munisipyo. O ano? Kanina, ang lakas-lakas ng boses mo sumagot eh. Ngayon, tinatanong ko sa iyo, ano ang karapatan mo na pumayag na mag-operate yung junk shop na yon? ang alam ko po, Mr. Hindi, Chair, hindi yung alam mo ang pinaprocess na kwan. po. Ang alam mo, yung batas. Dapat ang masunod. May karapatan ka ba o dapat mo hindi pag-operatein yung junk shop na yon? Kasi lumalapag ka na doon sa iyong jurisdiction eh, ang kapitan. Eh alam mo pala na kailangan yung municipal business permit. Eh, pero pinapayagan mo. Hindi po ba may problema ka na doon? Maski tanungin mo yung abogado ng kaibigan mo, may sabit ka, kapitan. Di ba? Maraming salamat, Mr. Chairman. Gusto ko lang ipaalam sa kapitan na medyo may diferensya yung kanyang ginagawa. Thank you, Congressman Akop. Yes, Congressman. Dagdag lang ako. Medyo, ngayon ko lang naintindihan yung issue. Hindi ko siya masyado naintindihan kanina. So, Kapitan, kailan nagsimula yung construction doon? Kaninong panahon? Sinong mayor? Si Mayor ba? Mayor Gonzales? Or kay Mayor Tumang yung nagsimula? Mayor Tumang po. Kay Mayor Tumang nagsimula. Okay, so gaano kalaki yung junk shop mo? Bali, ano po yun eh. May higit 100,000 square meters po yung nasasakupan. Natanong na kanina yun. Paano nadinig ko yung kanina? So 100, ha? Almost 10 hectares po. Kasi Your Honor. 10,000. A junk shop lang yun? Ang galing ha? Yes ha. Junk shop. 10 hectares ha? At tapos, sino may-ari nun? Mr. Alex Goong po. Ayun. At least yan na. Okay. At sabi mo, Mayor, hindi ka nakakapasok doon? Nung una po, nakapasok po hanggang dun sa office lang. Ngayon, when was the last time that you entered the Yesterday premises? po, nagkaroon ng joint ocular inspection sa provincial government at saka yung municipality po. Napasok na po. Napasok po namin yung mga luxury building. Junk shop yun ha? May mga luxury building po. At Ano laman po ng luxury buildings? parang 5-star hotel po. 5-star hotel. Kapitan, totoo ba yung sinasabi ni Mayor? Meron May po. mga luxury building? Totoo ba yun? Yes or no? Mataas Yes or po. no? You're under oath ha? Nag-oath ka ba? Yes. Yes po. Oh. CFE. Ganda mong sagot. Ganda mong sagot. May mga luxury buildings sa tulad ng sinasabi ni Mayor. Pag sinagot mong hindi, si Mayor ang nagsisinungaling, siya ang pa-contempt namin. Kapag ikaw nagsinungaling, ikaw naman pa-contempt namin. So may mga luxury buildings ba doon? Wala po. Wala. So nagsisinungaling si Mayor. Bali ano po, hindi na kung nasabi po ni Mayor namin na luxury. Ano po, residential although hanggang 5 floor po kasi yung Nagkala ko junk shop yun. Oh. So kanina junk shop, ngayon luxury, ano naman, parang 5th floor, ganyan. So ang junk shop mo, floor by floor. Ano mga dinadala mo sa junk shop mo? ano po yung mga kalakal yung nakikita kong dinideliver po. So lahat ng floors na yon, doon mo nilalagay yung mga yung mga kalakal. Ano po, pero po doon sa building na residential niya, Oh, pero may building doon at doon mo nilalagay yung mga nakukuha mo kalakal. hindi po, bali sa warehouse po. Bali nandito yung building tapos yung mga warehouse nasa loob din po ng compound. Pero may mga building sa pinagawa si Mayor Tumang doon. Di ba? Yes or no? Yung may-ari po ng ano, siya po yung nagpagawa. Yung may-ari ng business doon, Mr. Alex Goong. If I may. Oh yes, Congressman Mr. Chair. Kapitan, si Mr. Goong ba ay Pilipino? Filipino-Chinese po. Filipino-Chinese. Hindi Chinese-Chinese.
Yun po ang alam ko, Your Honor. Marunong Ah, magtagalog? Marunong po, Mr. Chair. Magaling magtagalog? Medyo may konting pagkabalit. Pero nakakadiretso po siyang magtagalog, Mr. Chair. Saang farm lumaki? Si Mr. Guong. Pero ito, let this be a warning to you, Kapitana. Hindi kami rito. Ginagawa lang namin light yung discussion natin kasi ayaw naman nating magkaroon ng tension. Pero ito, paalala lang sa iyo. Sa pagtatanong ng mga kasamahan dito, meron kaming video ipapakita sa iyo. Sabihin mo sa akin kung junk shop yan o hindi. Ha? Nasa yung video. Can you show that video? Paninindigan mo na junk shop ito. Na ang negosyo ni Alex Goong ay isang junk shop. Yes, Your Honor. Nakikita ko po kasi mga dumarating na mga dinideliver na kalakal. Anong dinideliver na kalakal doon? Mga plastic bottle, cartons, mga... Nakikita mo ha? Ayan, tinan mo nga sa akin, sabihin mo nga sa akin kung ito ay junk shop. Walang kadumi-dumi yan. Ayan, ayan. Yan ba ang bagong junk shop ngayon dyan sa inyo? Mr. Chairman, I think this resource speaker is lying to his teeth. And in accordance to what we have seen, Mr. Chairman, Kapitan, ito nasa area mo to ha? Totoo to ha? Totoo to. So yung sinasabi mo, totoo to. So ngayon ikaw nagsisinungaling. Sabi mo kanila junk shop. Pag junk shop kasi alam mo naman di pa tambakan, lahat, ganyan. So sabi mo walang ganito. Tapos ngayon may makikita kaming ganitong presentation. Alam mo, nakakasakit ka ng damdamin. Kasi you're lying under oath. And we don't want this to be a practice of all those resource speakers that we are inviting. We have to set the rules on this committee for us to parrot the truth of the issues that we are investigating. Nagkakaroon ka ng interference eh. Niloloko mo kami. So bibigyan ka pa namin ng another chance. No? I don't know ako, ba pwede ka pa namin bigyan another chance. Pero ewan ko si Chairman Acop at si Chairman Paduano, I think is nasa Zoom siya ngayon. So most likely you have to tell us the truth and nothing but the truth of why hindi mo pinapapasok sila mayor doon. You are hiding something. Ano bang meron talaga sa loob? You tell us para makaiwas ka na sa mga pagkakasala na naganap doon. Sabihin mo na sa committee to ang lahat ng iyong nalalaman. Anong meron sa loob? Para ngayon makaligtas ka pa. Otherwise, I'm telling you, may kalalagyan ka mamaya, Chairman. Tell us, please. Yes, Your Honor. Nakakapasok po ako doon. Ang nakikita ko po talaga is yung mga kalakal na dinideliver nila doon. Tapos, pag pumasok Aside yung sa kalakal, ano pa nakikita mo doon? Sino mga pumapasok? May mga Chinese personalities pa pumapasok doon? Meron ba mga empleyado? Marami ba empleyado pumapasok? 10 hectares yan ha? Ang pinag-uusapan natin dito. Huwag mo kami pinagbobobala dito ng mga kalakal lang pumapasok dyan. Ano-ano pa pumapasok doon sa area yon? 10 hectares. Maraming buildings. Magaganda. Di ba? Ano pa mga pumapasok ng mga empleyado doon? ano po, yung... May pogo doon. Wala po, Your Honor. Wala. Maraming empleyado pumapasok. Dati po, nung ongoing construction po, Your Honor, marami po pumapasok mga Pilipino. And after Mga that, trabahador. and after that, ano pa? Nung nag-ooperate na, Ayun po, yung mga empleyado po na mga foreman, mga engineers po. Yung... hindi nga, di ba? Teka, Gawa na siya eh. Junk shop yan eh. Kailangan Oo. ba engineer dyan? Nung Ano, ongoing ano, construction po. Naiintindihan ko yung construction, di ba? Nagawa na yung building, nakita natin, ayos na eh. So, barangay mo yan. Ano nakikita mo pumapasok pa dyan sa barangay, sa anong yan, sa mga buildings na yan? Yun po, Your Honor, yung mga kalakal lang po. Yung Alam mo, mga- Mr. Chairman, this person is lying eh. Talagang he wants to hide something. Hindi panay kalakal ang pinapasok niya. Wala nga dumi. Wala nga nakita. Lilinis nga eh. So meron kayo tinatago sa amin, Kapitan. Umamin ka na kung ano yung ginagawa doon para makatulong ka sa bayan.
Huwag mong panigan yung hindi Pilipino, ikaw naman. Napakaklaro eh. Hindi junk shop yan. Sa definition ng junk shop, ano ang junk shop sa'yo? Yung mga kalakal po ng ano, yung mga scrap. Ganun. Yan bang Yes. ganyang kalinis, junk shop yan, Kapitan? Meron po kasi portion doon sa area, doon sa mga warehouse Honor. Meron pong mga makina na ginigiling po yung ano, ginigiling nila yung mga plastic bottle. Alam mo, ganun. Kapitan, okay, sabihin na natin na meron siyang junk shop. Doon sa isang portion ng 10 hectares, meron siyang junk shop. Huwag mo nang i-discuss sa amin yan. Okay na yan. Yung ibang mga buildings na ginawa doon, anong ginagawa sa mga buildings na yon? Bali, ano po, yung ibang build, yung sa warehouse, doon po nilalagay yung mga dinideliver nila mga cartons, mga Kalakal, plastic huwag na nga natin pag-usapan yung mga scrap. Yung mga nakukuha mga scrap nasa isang portion na sinasabi mong warehouse. Doon sa mga buildings na pakinakita, ano ang ginagawa sa mga building yan? Ikaw ang kapitan doon, dapat alam mo yun. Ano? Yan, yung mga building na yan, anong ginagawa dyan? Yun po yung building na nakikita po natin. Nandyan po yung opisina nila ngayon. Ganyang kalaki ng opisina ng junk shop. 5 stories, junk shop. Huwag mo akong pinaglolo ko, kapitan, ha? Ano totoo? Anong ginagawa niyo dyan? Alam mo yan, kapatang ka, dapat alam mo anong ginagawa sa loob ng yan. Pakukulong ka namin dito, maniwala ka. Isa pa, ano talaga ang ginagawa ng mga tao dyan, yung mga pumapasok? Ang alam ko po, Ang alam Your ko, Honor, dapat alam mo dahil ikaw ang kapitan. Negosyo na dyan. Anong negosyo meron dyan? Aside from junk shop. 10 hectares. 1 hektarya para sa junk shop. 9 hectares. Anong ginagawa ng mga tao dyan? bali ano po, Your Honor, yung sa baba po kasi, ang alam ko, mga office ng secretary din yung sa taas po, Mr. Chairman, residential. nagsisinungaling itong taong to. residential po ng ano, residential O po residential. ni Mr. Alex Go. Residential. Opo. Isang building, residential ni Alex. Sa pag-inspection po namin kahapon, kasama ko sila mayor po at saka yung sa PD, yung PD Okay, police kapitan, namin. yung isang residential, okay? Sabihin na natin, isang residential doon, 1 hektarya para kila Alex. Yung 8 hektarya na meron pang mga ibang mga klaseng buildings, anong ginagawa doon? Anong meron doon? Magsabi ka na ng totoo. Yun po, Chairman, para makaligtas ka sa problemang to, sasabihin namin sa iyo, makakasama ka dito. Anong meron doon sa 8 hektarya? 2 hektarya na binigay natin sa 1 hektarya ng junk shop. 1 hektarya sa bahay ni Alex. Yung 8 hektarya, anong meron? Anong meron? mga warehouse po yan, Your Honor. Warehouse po ni Mr. Goong. Mayor, ilan ang buildings na nandun? Let's invite Mr. Go. Yes. Yung Mr. Chair, yung pong isang building na 5-story residential po 'yan. Okay. Ito pong nakikita natin sa big screen, yan po ay opisina yung nasa baba at may mga Kwarto-kwarto. meron pong mga room. Napasok mo na ba to, Mayor? Kahapon po yung ground floor, second Nakita floor, niyo yung mga loob? 6th floor yun po. Anong meron po sa 6th floor? Under construction pa po yung nasa 3rd and 4th. And 6, may mga hindi pa Ilan tapos. buildings po ang ginagawa doon? Yung sa nasa taas, nandito po yung municipal engineer ko. Pero yung pong tapos dyan, 1, 2, 3. Yung, kasi yung isa po, sabi ko sa municipal engineer na kailangan na sulatan mo sila para i-condemn yung isang building dahil tumagilid po. Baka may madisgrasya tayong maputukan dyan. Kaya huwag ka nang magpatumpik-tumpik. Kailangan na sulatan Pero na yan have you visited all the being constructed na mga buildings doon? Lahat ba nabisita nyo na? Meron na po bang mga tapos? Ilan po bang buildings lahat ang pinag-uusapan Ito natin? po mga i-rise nito ba nasa 6 and 7, 5, 1, 2, 3. Tatlo po. At saka isang isang mini parang convention na may basketball Merong court. mini convention sa isang building. So, Opo, okay, yung Mayor, nasa- sandali. Para maliwanag tayo. So, in other words, may mga 7 mga buildings na nandun. More or less, ilan? More or less po. Ito po municipal engineer ang may alam dito dahil may mga kinoconstruct po doon sa pinakaharap.
Pakisagot, Mr. Municipal Engineer. Sige, Municipal Engineer, ilan ang mga nakita niyo mga buildings po na ginagawa doon sa area? Good afternoon po, Your Honor. I'm TriStar Soto po. Tama po si Mayor, nasa 6 to 7 buildings po yung Yung malalaking plus, mga... plus po yung mga warehouses po sa likod na sinasabi ninyo. So yung sinasabi niya mga warehouses. Yes, So po, Your saan doon ang junk shop? Meron junk shop? Sa likod po, Your Honor. dun So sa meron mga- talagang junk shop siya. Meron naman po. Gaano kalaki yung junk shop? Warehouses po yun, nasa mga 15 plus po na warehouses po. Isa sa mga or Isa sa one mga to warehouse, ginamit nila sa junk shop. more than one po, Your Honor, yung ginagamit nila sa warehouse. So 7 mga buildings ang ginagawa doon. Lahat ba yun tapos na? Hindi pa po, Your Honor. Under construction pa po yung iba. Pero ano yung sinasabi ni ano na nakatira na doon si Alex? Kapitan, sino yung nakatira doon sa sinasabi mo sa isang building? Sila Mr. Alex Goong po, Your Honor. Mr. Chairman. At saka yung mga anak niya po. So andun pa rin sila hanggang ngayon. Have we invited Mr. Alex Goong? Is that a motion? Yes, I think we have to invite the Mr. Alex Goong to shed light on Okay, this there's a motion matter. to no? invite Mr. Alex Goong, the owner of Infinity 8 Junk Shop. Yes, In the junk shop. next scheduled committee hearing. COMSEC, please take note. And the motion is carried. Mr. Chairman, meron lang ako tanong kay Mayor. So, chinek niyo yung kanilang mga business permit, clearance, lahat. So, ang sinasabi niyo kanina, wala. Wala po, wala. Walang in-apply na... Application lang po yung nakapasok sa munisipyo. Hindi, pero doon sa nakita niyong barangay certificate. Kasi pag yung nag-a-apply yan ng... Mr. Chair, ang sabi po kasi, hindi pa sila nag-ooperate. Hindi, sa construction permit. Wala po, wala po. Nandito po yung municipal engineer. Lagi ko pong tinatanong yan kung okay na yung construction Okay. permits nila. Kapitan, nag-apply ka ba ng... nag-apply sa iyan yung may-ari, si Alex. Nag-apply ba siya ng permit, clearance? Binigyan mo ng clearance for construction? Meron po, Your Honor. Sigurado ka, nagbigay ka ng clearance, ha? Clearance for nung una po yun sa fencing. Your Oo. Honor. Sa fencing. Fencing. O yung sa building, Sa bakod po. yung sa pagpapatayo ng building, clearance, sa construction permit, wala kayong issue. Kumukuha yan ng barangay clearance para doon sa mga itatayo nilang mga building Binigyan mo ba sila ng barangay clearance? Sa fencing mo lang sila binigyan. Yes, Your Honor. So in other words, Mr. Chairman, illegal na yung construction na ginagawa nila. So basically, ang sinasabi ni Mayor is true that dapat ipadlock nyo na yan at huwag nyo na ipatuloy ang pagpapagawa niyan. Dahil kung wala silang permit, construction permit and everything, di ba? Even may barangay clearance at wala kayong permit na binigay for construction, pwede nyo siyang ipatigil right away. Di ba? Have you done that? Yun po ang next step namin, Mr. Chair. Siguro po within this week or tama, within this week po kailangan ng may padlock. Oh, you get the assistance of the PNP as well para mapa-stop po yung construction yan unless they were able to secure yun lang lahat ng mga requirements on the construction of those buildings. And what's the purpose? What's the purpose? Kasi yung warehouse ma'am, wala rin. Yung pagtatayo nila ng mga warehouse. And even kung nag-cooperate na sila ng kanilang junk shop, meron ba silang clearance coming from the hindi sa ano lang sa NBI nila sa Office of the Environmental hindi sa ano lang sa Menro, meron ba sila? O wala. So illegal yung pagpapasok ng mga ano doon ng mga kalakal. Hindi pwede yun. And even the warehouse, wala ring wala ring clearance, wala ring permits. Okay, sige, municipal engineer. Yung mga warehouses po, meron pong mga building permit. Lahat? At occupancy. Yung pong mga Yung warehouses. building lang ang wala. Yung pong building permit, meron po yung iba, kaso hindi po nasunod yung plan. Kaya sinunatan namin ni Mayor yung pong sinabi niya. Yung mga plan po. May Variation mga lang yun changes po, sa yes plan. po. You Kaya ask po for the occupancy, variation. wala po. Oo. Anyway, doon sa 7 building na sinasabi nila, ilan doon ang wala? Lahat? Hindi naman lahat, ilan? Mga 3 po yung nakapag-secure po ng building permit. Yung iba po, hindi po nag-secure po, Your Honor. Okay. Yun lang muna, Mr. Chairman. Tingin ko, Mr. Chair. hindi ko alam kung nalilito tong si Kapitan or talagang nagsisinungaling
Pero basically, we need to really invite Yes, the owner. yes, I agree with you, Congressman Fernandez. Thank you. Congressman Flores. Thank you, Mr. Chair. Engineer, so you said that there were 7 buildings, correct? 6 to 7 buildings. Ang status ng mga buildings na to, completed na lahat, hindi pa? For construction po yung iba, Your Honor. Yung iba po Ilan may ang for completed. construction, ilan ang completed? Yung last time po namin nakapunta ni Mayor kahapon, alos 2 po yung finish na, yung iba. 2 yung completed na. Opo. At yung iba, about 4 to Yes po, Your Honor. 3 are hindi pa. Opo. No? So, example, building number 1 is yung residence. Opo, Your Honor. Example, let's just name it as building number 1. Ilang stories yun? May Yung building number 1 na sinasabi 5 ko, po, na 5. residence. Ha? 5 po. 5 stories. Story po. Residence lang, ha? Opo, Your Yung Honor. building number 2, yung nakikita natin ngayon. Opo. Ilang Ma- stories yan? Nasa 7 story po. 7 stories. Your Honor. When you went inside, did you go inside yesterday? Yes po, Your Honor. Was it filled with employees or operating na ba? Hindi Wala pa pa. po, Your Honor. Hindi pa. Opo. Okay, so building number 3. Ano? 5 5 stories din. Building number 4, Yun pong recreational. recreational. Yes O, po. building number 5, Yung pong 3 building po or 2 building under construction. Ilang Bago pa lang- stories din? Bago pa lang po. Mga, Ilang? Mga 2 story lang po. 2 stories. Now, sasabi mong 6 or 7 buildings na yan, sabi mo 3 lang yung may building permits, correct? Yes po, Your Honor. 3 lang may building permits. Yung the others walang building permits. Yes. Now, Mayor, can you not order them to stop immediately since they do not have a building permit? Is it Nag-issue not po- within your powers to Nag-issue stop? po kami ng 2 letter na sa kanila. Anong letter? Walang ilang stories yan. Papayagan nyo pang mag-continue yan. Actually Walang po- building permit. Tapos na po yung high-rise building nila. Kaya nga, yung iba na ongoing ngayon, sabi niya walang building permits eh. Actually po, may instruction ako sa municipal engineer. Pero yun po, pinadala. Anong pero? Cease and desist Hindi, nyo na. hindi po. Pinadala namin ng mga letter. Anong letter yun? A notice of illegal construction. Notice of Illegal. construction and po. Yung giving isa po, them what? Yung isa po, parang nirequire po namin silang structural stability po ng building. And then, Kasi I'm so surprised, Mayor. These are not just small buildings. It's a 5-story building. It's a 7-story building that goes on in your municipality na wala pala mga building permits yung iba, di ba? And in fact, walang business permit na that you know of. Application lang. How could it get that far? Yan ang question ko eh. Similar with what's happening in other government agencies ngayon, di ba? Nakakuha ng passport, nakakuha ng birth certificate. How could it get that far na hindi nalalaman ng mga officers who are in the area? Yan ang question ko eh. It's mind-boggling eh. Paano nakakalusot yan? Or how did it get to that point? Di ba, mabulaga na naman tayo, pogo pala yan, or something like that, di ba? So it's, di ba, kung ako, Mayor, let them stop immediately. For as long as wala pa silang business permit, let them stop. Kung walang building permit, let them stop. Sorry po sa ginawa naming aksyon na yan, pero previous administration po kasi naging pero ngayon po bukas din po mag-i-issue kami ng closure. Thank you, Mr. Sorry Chair. po. Thank you, Congressman Flores. So, bukas na bukas, pwede mo nang sabihan siguro si Mr. Alex Goong. So, maliwanag pa sa sikat ng araw na ang records ng munisipyo ay wala hong permit. Dapat to, nasabihan nyo si Mr. Alex Goong.